Kung ang Diyos marunong magpatawad, tayo pa. Yung Diyos hindi nagkakasala yon, hindi yun nagkakamali. Siya marunong umunawa sa mga nagkakamali, nagpapatawad siya. Ikaw nagkakamali ka hindi ka naman kagaya ng Diyos hindi ka ba pwedeng magpatawad nagkakamali ka rin? Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-U3. Welcome na naman po kayo. Tuloy po kayo sa atin pong channel. Sa mga baguhan po natin, ang ginagawa po natin dito sa Usap-Usap University, tayo po ay nanonood ng mga religious videos, preachings, mga sermon at iba pa. And for this particular one, actually po, alam na po yan ng mga followers natin, ang atin pong sistema sa mga videos po rito ay thematic, nakabase po sa isang, kumbaga, theme or paksa. And for the past video episodes, it's about parents, it's about the children, paano yung pagpapalaki ng anak. At ang ating compilation for today is compilation ng preaching ng pinaka-in-demand actually na preacher dito sa ating channel, si Brother Eli Soriano ng MCGI. At ang kanya pong discussion would revolve around the idea na papaano kapag hindi naging mabuti yung mga magulang. Kasi nga kung naalala niyo po sa Ephesians, diba, 6:1, diba, children obey your parents in the Lord, for this is right. Papaano pag ang parents are not in the Lord? Ayan, ang ganda pong usapin yan. So totoo lang po, ang ideal is ang magulang, tama, morally upright, they're doing their best to be very good parents, responsible, ayan, loving, accountable. Pero ang question kasi, papaano doon po sa sitwasyon na kung saan ang magulang ay the opposite? Ayan, very relatable mga ka-U3. Sa akin pong background sa pag-aanalisa sa paghihimay po ng ating mga napapanood na videos, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel. At ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. At ako ay isang magulang din sa isang 5-year-old boy mga ka-U3. Paunang paalala lang po para sa mga nagtataka, hindi ako member ng MCGI at hindi ako member ng mga organizations or mga churches na atin pong tinatakil dito sa U3. Isa lamang po akong hamak na video reactor at wala po akong religious na agenda. So posible po dahil hindi ako kaanib na yung sa ating pinapanood, maaaring mag-agree ako, maaaring mag-disagree ako. I'm doing this in all honesty and just genuine instant reactions lamang po. So if everything now is ready, bago ko po pala makalimutan, please click like, thumbs up. Dahil kapag ginawa niyo po yan, you are recommending our video content sa iba pang mga YouTube viewers. So if everything now is ready, let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go! Ano ba ang kahulugan ng kasalanan? Unang Juan 3, versikulo 4. Ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ayaw mo sundin ng kautusan, nagkakasala ka. Isa pang paraan kaya ka nagkakasala, yung 4:17 ng Santiago. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Sin of omission. Pagka lumalabag ka sa kautusan, nakakagawa kang kasalanan. Pag alam mo naman yung mabuti, di mo naman ginagawa, kasalanan pa rin ang ginagawa mo. Tanong, yun bang magulang mo, mabuti ba na tulungan mo? Yung lalaki at babaeng pinagkakautangan mo ng loob na nagpalaki sa'yo, nag-aruga sa'yo, nagpuyat, nagtrabaho, etc. Dapat bang gawan nyo ng mabuti? Sa lahat nga ng tao, utos gumawa tayo ng mabuti, pati Sa sa lahat. kaaway Sa isjis ng Galacia. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Sa lahat gagawa ka ng mabuti, lalo na sa kasambahay mo sa pananampalataya. De utos yun. Sa kaaway ba gagawa rin tayo ng mabuti? Basahin natin ang 6:35 ng Yes, Lucas. of course. Subalit ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at sa masasama. Ang Diyos nga
Mabait siya sa masasama at Both. saka sa mga hindi mapagpasalamat. Nagpapaulan siya sa ganap at sa hindi ganap. Kaya ang sabi ng Diyos na mabait, dapat mabait din tayo. Kung yung kaaway, pinapagawa ng mabuti. Yung magulang mo pa, magulang mo yun eh. Ang isang tao, hindi lalaki kung walang nag-alagang magulang. Buti pa nga yung sisiw eh. Basta't napisa yung itlog. Kahit wala nang magulang yon, Mabuhay. mabubuhay yun. Yung isang sisiw, wag lang makakain ng daga o ng pusa. Pabayaan mo lang yung sisiw, kakalkal-kalkal mag-isa. Mabubuhay yung sisiw. Nakita ko yan, nag-alaga na ako ng manok eh. Kahit wala na yung inahin. Kasi napisaan siya sa incubator eh. Wala siyang nanay. Pero nabubuhay ang isang sisiw. Pero tao, walang nanay, ay nako, hindi ka mabubuhay. Wala kang tatay na mag-aaruga o kaya kahit tiyuhin o tiyahin o kung sino man na umampun sa'yo, Can't hindi survive. ka mabubuhay. Bagong panganak na bata, hindi mabubuhay yan ng walang magpapalaki. Walang magpapadede, walang pag-aalaga, hindi mabubuhay ang tao. Kaya pag palagay mo, nanay mo, tatay mo, masama para sa'yo. Hindi mo mahal. Dapat mahalin mo. Tumanaw ka ng utang na loob. Kahit sabihin mo pang masama sila, lumaki ka lang. Kahit nakatapos ka lang ng elementary sa pagsisikap ng tatay mo, utang na loob mo na yon. Kaya nga ako, nalungkot ako eh. Nung mabalitaan ko, isang iglesia dito sa ating bansa, napakayaman, napakapopular daw sila lang ang totoo. Tapos yung nanay niya, matanda na, tiniwalag pa. Di niya nilingap ang nanay niya. Mga anak na walang utang na loob. Alam nyo, may sumpa sa ganyang mga anak. Ito yung mga lahi ng mga taong sinusumpa ng Diyos. May lahi na tumutungayaw sa kanilang ama at hindi pinagpapala ang kanilang ina. Masamang mga tao yung ganyan. Sabihin mo pang ang tatay mo lasenggo, babaero, ang nanay mo sugarol, etc. Magulang mo pa rin yan. Sila pa rin ang nagpalaki sa'yo at kinasangkapan ng Diyos sa'yo. Kaya yung paggawa ng mabuti, kung sa kaaway, utos gumawa ka mabuti, sa magulang pa. Huwag kayo Pasensya na po, Brother Elia. And pasensya rin po sa mga viewers natin. Pero gusto ko lang po i-mention. Brother Elia actually mentioned there isang iglesia. So, I do remember around, 10 years back, di ba yung issue nga po ng pagtitiwalag sa mga pamilya Manalo. So, ito po siguro tinutukoy ni Brother Elia, no? I wonder, so I'm guessing sa Iglesia ni Cristo, most likely pag tiniwalag, wala na pong chance ang bumalik. As it is with Members Church of God International, na kapag natiwalag po ba sa church ay wala na din pong parang pag-asang makabalik pa sa simbahan, mga kayo 3. Hopefully someone could comment there below ano po yung sistema nung or proseso po sa pagtitiwalag. But going back here, of course, Brother Eli is saying na ang kautusan sa lahat na maging mabuti ka sa lahat, it applies even to your enemies. So how much more to your parents? Pero the reality, of course, it's not easy. Dahil po para sa iba, lalong-lalo na po sa namulat po sa mga magulang na irresponsable, mga magulang na abusado. Extreme na ito mga ka-youth at SPG po. Paano yung mga magulang na may incest, ano po, may mga iba pong iilan na mga Filipino na mga fathers na pinapakailaman yung kanilang mga anak na babae. So paano po ba yun? Magiging mabait pa rin po ba ang kanilang anak? Or is it acceptable instead for the daughter na magpakalayo-layo na lang and maybe cut off the familial relationship, mga ka-youth, dahil ang kanyang dignidad ay sinira ng kanyang sariling ama? So I wonder if madidiscuss po ito ni Brother Eli dito, mga ka-youth. yung mag-atubili na tumulong sa magulang. Pag nag-asawa ka, kinasal ka, ikinasal ka na sa pamilya ng asawa mo. Mamahalin mo na ang magulang ng asawa mo, mga kapatid, mga pinsan, mga bayaw. May obligasyon ka na. Lumalawak ang obligasyon ng isang nag-aasawa. Ang pagtulong sa magulang at paggawa ng mabuti, hindi lang sa kapwa-tao na mahal mo, hindi lang sa mga taong kilala mo, kundi pati sa mga kaaway mo ay utos ng Diyos ng Biblia. Hindi nga talaga natural sa magulang, lalo na ang babae, na kalimutan at baliwalain na ang kanyang mga anak. Pero hindi natin maiaalis nangyayari sa mundo yan
Merong kasing mga bagay na sobrenatural. Merong mga bagay na hindi natural. Kasi kung natural lang, yung hayop nga yung mga pusa, inaaruga yung mga anak. Yung mga inahin, inaaruga yung mga sisiw, ano? So, ang natural yun. Pero merong nangyayari sa mundo, antinatural. Labag sa naturalesa. Siguro, isa na yung nanay mo. Ngayon, ang Biblia nagtuturo sa atin ng pagmamahal at sa kaaway. Ayun na. Siguro, hindi naman yung kaaway ang nanay mo, di ba? Mm-mm. At hindi naman kayo siguro ginagawaan ng masama nung nanay nyo. Lumalabas lang, wala siyang kiber sa inyo. Ang aral ng Panginoong Hesus doon sa Mateo, Kapitulo 5, Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. yung nanay mo, di nyo naman siguro kaaway yun. Pabaya lang siya. May sinasabi sa ganong klase ng magulang. Doon sa 5 ng unang Timoteo, versikulo 8. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Yung pala yung walang pagkakandili sa sariling pamilya, nangyayari, nagkakaroon ng broken family. Napakasamang tao nun. Masama pa sa hindi sumasampalataya. Pero granting na ganun ng nanay mo, alagay mo, hindi mo na siya maibig bilang ina, pwede mo siyang ibigin bilang kaaway. One more thing na gusto ko pong i-mention, dahil kakasabi lang po ni Brother Eli, dun po sa idea ng pinagpapala ang ina. So, what does this mean exactly? So, dahil pinagpapala ang ina, does that mean that we bless them or we are a blessing to them? What does pinagpapala mean in this context, mga kayuthi? But so far, we're still here in the video, kasalanan ba sa Diyos ang hindi pagtulong sa magulang? Ayan, so let's continue here. At pagka iniibig mo ang kaaway mo, mapapatawad mo yon, kapatid. Sa 35 ni Lucas, Subalit ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at sa masasama. magpapahiram ka, papatawarin mo na lang. Hindi mo na aasahang babayaran ka pa, kaaway mo kasi. Yan ang pag-ibig sa kaaway. Sa kaaway, may pagpapatawad pa rin nakalaan ng Diyos. Kaya masasabi ko sa iyo, kapatid, palagay mo na masama yung nanay mo, no? Pinabayaan kayo. Kung halimbawa, tratuhin kanya na kaaway o ikaw tinatrato mo siyang kaaway, pero hindi mo naman siya kaaway, nanay mo siya, no? May utang na loob ka pa rin. Nagtiis siya ng 9 na buwan, daladala ka. Nung ipanganak ka, maraming sakit din ang naranasan nun. Naglilihi pa lang yun, nahihirapan na yun eh. Kasi ganun ang sabi ng Diyos kay Eva. At 3:16, kapatid na Daniel, Sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganakang may kahirapan at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban at siya'y papapanginoon sa iyo. maglilihi siya, mahirap. May kalumbayan, mga anak pa na may kahirapan. Kaya parang nakaganti ka na, kapatid. Nakaganti ka na agad nung ipanganak at ipaglihi ka ng nanay mo. Para ka na nakaganti dun sa pagpapabaya niya. Kaya wag mo na siyang ibilang na kaaway o ibilang na masamang tao. Bagaman masamang tao lalabas ang isang magulang na hindi nagkakandili sa kanyang mga anak. Mas masama pa kaysa hindi sumasampalataya. Pero dahil sa aral ni Kristo, hindi naman mahirap na patawarin ng isang ina
Ang ina ay maraming ginawang sakripisyo sa anak. Yung pinadedi ka lang para ikaw ay mabuhay, utang na loob mo na sa nanay mo yon. Kaya ang masabi ko sa iyo, kapatid, ipanalangin mo sa Diyos yung nanay mo at pagkatapos, kung halimbawa ay lalapit, okay lang, huwag kayong magtanim ng galit. Kasi kailangan talaga magpapatawad ka eh. Pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin papatawarin ng Diyos. Sa 14:15 ng Mateo. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. So napakalaking opportunity para sa'yo, mapatawad mo yung nanay mo kasi mapapatawad ka rin naman ng Ama. Ang tao pag marunong magpatawad, napapatawad din. Pag ang tao'y marunong maawa, kinaaawaan din. Yun ang prinsipyo ng salita ng Diyos sa Biblia. Okay, before we continue mga ka-youth, sa next po na compilation, I think we have only one more, ano? Pero gusto ko lang po i-mention dun po sa idea ng pagpapatawad. The reality mga ka-youth, humans as we are, it's really tough, no? So isa sa mga ultimate na nakita ko na expression ng pagpapatawad, at least sa balita, ano, yung nangyari kay Miss Cherry Pie Pecache, kung di ako nagkakamali. Dahil yung kanyang nanay ay naiwan sa bahay nila at one particular night. And may pumasok na magnanakaw who killed, sadly, Miss Cherry Pie's mother. At ang alam ko, after a couple of years nga, so si Miss Cherry Pie ay kinita dun sa jail compound nga at sinabihan niya yung drug addict nga na pumatay sa kanyang nanay na pinapatawad niya na. But like what I mentioned about that, I think it's very, very tough. Imagine mo na patawad ni Cherry Pie Pecache yung killer ng kanyang sariling nanay. And it all goes back, of course, because most of the Christian faith would say, I forgive you because God has already forgiven me. We can actually see a lot of these kinds of forgiveness stories. Marami pang nuances yung issue ng pagpapatawad kasi for others, they would be saying, I will forgive you, but I will not forget. Meron namang iba, syempre, totally forgive and forget. Never. Never. And you cannot blame them actually, mga ka-youth, dahil most likely meron silang trauma na naranasan. Sila ay naging biktima ng kalokohan ng kanilang mga magulang, something like that. Pero Brother Eli is adamant here in saying na kinakailangan patawarin ang mga magulang. In general, hindi naman sila kaaway, maaring pamaya yung nanay mo, pero it's a good time for you to learn how to forgive dahil you are also forgiven by God, mga ka-youth. Actually, wala ka naman dapat gawin na para sa sarili mo, no? Para maalis yung dinaramdam mo kamong hinanakit sa magulang mo. Gagawin mo, mag-iisip ka lang na kung kaya ang nanay mo, tatay mo, hindi nagkagustuhan, lilitaw ka kaya sa maliwanag? Magiging tao ka kaya? Siyempre hindi. Magkakaroon ka kaya ng damdamin? Makakaramdam ka kaya kundi dahil sa magulang mo, dahil kinasangkapan ng Diyos yun. Pagka ang mag-asawa nagsiping para magbuntis ang babae, dalawang bagay ang nagsasama. Isang cell sa babae, isang cell sa lalaki. Ang cell na ito yung sa lalaki, sperm cell, sa babae yung egg cell. Yun lang ang cell sa katawan natin na 23 lang ang chromosomes. Lahat ng cell sa buto, sa balat, sa laman, sa taba, sa lahat ng cell sa buong katawan, lahat ng bawat individual cell may 46 chromosomes. Every human cell. Pero yung egg cell, 23 lang. Yung sperm cell, 23 rin. Yun ang nagkikita pag nagtatalik ang lalaki at babae para ma-fertilize yung itlog ng babae. 23 plus 23, makakabuo ng isang cell na may 46 chromosomes. Yun ngayon ang unti-unting magdi-divide para maging 2 cell, 4, parami ng parami, hanggang magkaroon ng tinatawag na fetus o yung nagiging bata. Kung hindi sa nanay mo at sa tatay mo na nag-contribute
Di ka tao ngayon. Kahit ano pa ang magulang mo, kahit na gaano pa sila kasama, kahit ano pa ang hinanakit na naidulot nila sa'yo, ang gagawin mo lang, kakalimutan mo lang naman yun. Total, di ka naman patay. Kumpleto ka naman. Sa awa ng Panginoon, di ka bulag. Siguro kung pinagmalupitan ka nung ikaw ay bagong panganak, baka hindi ka nabuhay. Wala kasing taong nabubuhay na walang mag-aalaga. Ang tao hindi kagaya ng pawikan. Yung pawikan, pag ipinangitlog doon sa dalampasigan, tatakpan ng pawikan ng buhangin yung mga itlog niya. Pagdating ng tamang panahon, mapipisa yun. Walang nanay yan, walang tatay. Parang ulilang bata yan eh. Pero pag nakataka sila doon sa pinanggalingan nilang kung saan sila napisa, papunta yan sa tubig. Pag nakarating sa tubig yan, lawak-lawak na ng dagat. Huwag lang silang makakain ng ibang mga kumakain. Lalaki na silang mag-isa. Parang yung isang manok na sisiw, yung manok na sisiw na yon, wag lang makakain ng daga, pusa, aso. Oh boy. Lalaki yung sisiw mag-isa. Pero ang tao hindi pwedeng ganon. That's true. Dapat may magpapadedi sa'yo. Yung sinasabing kasaysayan ni Tarzan, nalagaan ng mga unggoy. Wala ka, di totoo yun. Aalagaan ka ng unggoy, padididihin ka ba ng unggoy? Ikaw ba naman dededi ka sa unggoy? O kaya dededi ka sa gorilla. Hindi totoo yun. Ang tao kaya lang lumalaki, nagiging 1 buwan, 1 taon, 10 taon, 20. Mayroong mga kamay na humawak sa kanya, kumarga sa kanya, nagpakain sa kanya. Kaya kahit na bandang huli, ang paniwala natin, masama yung ginawa ng magulang natin sa atin, yun dapat na yun ay matakpan nung kanilang ginawa para ikaw ay lumaki at mabuhay. Kasangkapan sila ng Diyos para sa atin. Magagalit sa iyo ang Diyos pag hindi ka marunong kumilala ng utang na loob sa magulang. Ang anak, mayroon tayong utang na loob sa ating mga magulang. Okay, before we continue here, doon lang po sa idea na na-mention ni Brother Eli as to the human child growing up quite helpless, and totoo po yun. And one of the scientific reasons po dyan kung bakit sa lahat ng mga animals, like I remember, pag nanonood tayo ng Discovery Channel, for example, yung giraffe, di ba, pag silang nila sa kanilang baby ng mga giraffe is naglo-learn agad like in a couple of hours. Yung sisiyo nga na binigay ng example dito ni Brother Eli, very much capable of surviving on their own, literally, dahil meron na silang mga senses kompleto na. And that's the difference between human babies, mga kayuti. Sa atin naman po kasi, especially sa growing natin na sensory needs and the growth of our brains for learning how to reason, language, communicate, and other life skills. Yung brain natin it would take a longer time to develop dahil nga isa yan sa mga pinaka-complex po na utak po sa lahat sa animal kingdom. Kaya yan po yung reason kung bakit kailangan natin ng mga magulang na nag-aaruga, mga kumakandili, ayan yun yung term dyan, nag-nurture sa atin mga kayuthi. Gusto ko lang din po i-mention, dahil kanina po na-mention ni Brother Eli, na yung hindi po pagkakandili, ayan, sa kanyang sambahayan, yan po ay tinuturing na mas masama pa sa mga hindi nananampalataya. So, ibig sabihin po ba, just to clarify with the members of the Church of God, dahil na-mention ni Brother Eli, di ba kasi kung may comparison ka na mas, relatively speaking, dalawa sila masama. Higher level lang yung isa ka dahil nga masalitang mas. Ano po? So, ibig sabihin po ba, considered din na ang hindi nananampalataya sa Church of God, mga kayuthi, is also considered as evil? Dahil yun po yung pagkaka-phrase kanina na masama ang mga hindi naniniwala sa Diyos. So please comment below, what do you guys think about that? So going back, forgiveness na naman po ang issue. Paano mawawala ang hinakit sa magulang? Easy to say, but honestly, very difficult for those who actually experienced a real traumatizing experiences with their parents. Those children na kinakailangang tumakas sa kanilang mga sambahayan dahil walang opportunity, walang responsibilidad, walang plano sa kanila. Kaya po my heart goes out dun po sa mga bata na ngayon ay matanda na pero hindi pa rin po gumagaling yung mga sugat ng kanilang kabataan. Ang mga anak, nararapat nating igalang ang ating ama at ina. Basahin natin ang 6:1 ng Efeso. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako.
upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. May pangako ang Diyos pagka igagalang mo ang ama't ina, mabubuhay kang mabuti, mabubuhay kang malaon sa lupa, hahaba ang buhay mo. Sabi ng salita ng Diyos, pangako ng Diyos yun sa anak, nagagalang sa kanyang magulang, magmamahal sa kanyang magulang. Kaya paniwala ko ang dapat mong gawin, kung meron man silang nagawang mali sa'yo, maaalis yung hinanakit na dinaramdam mo. Ang pang-alis dyan, salita ng Diyos eh. Palitan mo ng paggalang. Palitan mo yung puot, yung pait ng pagmamahal. Maalis yan, pwede yun eh. Napapalitan yan, nababago yung ating kaisipan kung alam natin ang salita ng Diyos. Kung minsan pati ang ating damdamin, na pagbabago ng salita ng Diyos. Palitan mo ng pagmamahal, ang salita kasi ng Diyos, igalang mo yung ama, ang iyong ina, siyang unang utos na may pangako. Kalimutan mo yon. Ang Diyos kinakalimutan nga yung ating kasalanan eh. Di ba pinapatawad tayo ng Diyos? Pagka tayo nagbalik loob, nagbautismo, nagbalik loob ka sa Diyos, yung mga kasalanan mo kahit ano pa yung pinapatawad yun eh. Basahin natin ang 2:38 ng gawa. At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pag nagbautismo, tatanggapin mo ang kaloob, papatawarin ng kasalanan mo. Kung ang Diyos marunong magpatawad, tayo pa. Yung Diyos hindi nagkakasala yun, hindi yun nagkakamali. Siya marunong umunawa sa mga nagkakamali, nagpapatawad siya. Ikaw nagkakamali ka hindi ka naman kagaya ng Diyos eh. Hindi ka ba pwedeng magpatawad? Nagkakamali ka rin. Sa Mateo 6:14, ganito. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat, kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Pag nagpatawad ka, papatawarin ka rin. Kaya siguro ang payo ko sa'yo, kalimutan mo na lang yung hinanakit mo sa magulang mo. Kung nagkulang sila sa'yo, kinasangkapan naman sila ng Diyos para maging tao ka at makakita ka ng liwanag. Kasi lahat ng pait pwedeng maalis ng salita ng Diyos. Lahat ng sukal ng kalooban, lahat ng kung ano-anong mga damdaming masama, naaalis yan ng salita ng Diyos eh. 15:3 ng 1, pakinggan mo. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. At doon sa Santiago 1:21, Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. iwalay natin yung karumihan, mga kasamaan, pag-iisip, mga damdaming masama. Tanggapin yung may kaamuan ang salitang itinanim. Yung salita na yun ang makapangyarihang makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa, sabi ng banal na kasulatan. Okay, mga ka-U3, ayan, dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. At syempre, ang ko-comment naman po ng ating mga viewers dyan sa baba, bitin. But anyway, so ito nga po ang ating parte pa rin ng ating mga paksa patungkol po sa mga anak, pagpapalaki, pagdidisiplina, ano yung kumbaga dynamics ng child and parent relationship. Very tricky but very relatable. I've always mentioned this, ang Pilipinas na po ang isa sa mga kultura sa buong mundo na talagang iba yung ating pag-prioritize at pag-value sa ating mga relationship sa ating mga kapamilya. Kung tutusin nga po, hindi lang immediate family sa atin, pati extended family, di ba?
ba po? Pero going back, so Brother Eli here discusses and yung ating nga pong compilation na bigay po sa atin ng ating staff, I'm very grateful kay Admin JP, is paano kapag kumbaga naagrabyado ang bata, na abuso, mayroong hinanakit, mayroong galit, anong dapat nating gawin para mapatawad, para mawala yung pain? Dahil sa totoo lang mga ka-youth, yung pong idea po kasi ng forgiveness, like what I mentioned earlier, nakadikit din po kasi dyan yung idea ng forgiveness and forgetting it. Ang reality po kasi, malamang po, makaka-relate po kayo, marami po sa atin, mula sa ating mga sariling pamilya, ay naka-experience ng trauma, naka-experience ng pain, physical, mental abuse, and sadly, reality lang po tayo sexual abuse. So, nagiging mahirap ang forgiveness, hindi lamang dahil recurring ito na bad memory para sa iba. Para sa iba po, wala rin po kasi ito pong mga magulang na iba, wala pong sense of remorse or acknowledgement ng kanilang ginawa. Kumbaga, inamin nila. Wala din kasing ganun. So for others, it's very difficult for them to say to their parents na I forgive you for what you have done. Dahil nga walang initiative sa magulang mismo. Posible ang magulang ay aging na, matandaan na, tumatanda na, mamaya baka ulyanin na. At the worst ay namatay. Nang walang closure, walang recognition na sila ay merong ginawa, walang pagsasorry sa kanilang mga anak. At iba pang mga hindi magandang dynamics ng relationship. Financially abusive, emotionally, yung iba na ba, manipulative. Ayan po. So, toxic family culture dito po sa Pilipinas. Pero Brother Eli is saying, now the Word of God, would actually cleanse your heart and could make you look at life in a different perspective. And syempre, na-mention ni Brother Eli ang idea ng forgiveness. We forgive because God has also forgiven us. I remember talking to my uncle about this. I realized na hindi ko na nakikita yung sense pa, kumbaga, ng pagsusumbat ng isang bata sa kanilang mga magulang, na especially pag yung isang magulang ay nagdulot sa kanilang malaking trauma, hindi magandang mga karanasan. Wala na ring sense. There's no sense of confronting your aging parent about what happened in the past. Sabi nga ni Brother Eli, sabi nga, buhay ka pa, hindi ka naman bulag. So I think yung messaging dito ni Brother Eli, he's saying na you have to be more optimistic, na you can move on with your life and try to forgive and to forget. Mga ka-youth, maraming salamat po sa inyong panonood. I really appreciate your time and effort sa pagsubaybay po ng ating mga videos. You can watch the playlist over here. Yung video na yan, pwede niyo pong panoorin. And also, you can click subscribe sa hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating pong channel. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!